Bakit napakalupit ng Leaf Village kay Naruto? Kung paano pinakitunguhan ng Leaf Village si Naruto Uzumaki ay hindi mapapatawad, ngunit kahit papaano ay ginamit ng batang shinobi ang kanyang sakit bilang isang catalysta para sa paglaki. Ang smash hit shonen manga, anime franchise na Naruto ay kilala sa maraming bagay, mula sa matalino nitong sistema ng labanan na nakabatay sa ninja at sakol na ninjutsu nito hanggang sa masiglang himbo na personalidad ng kalaban nitong si Naruto Uzumaki. Sa ilang mga paraan, ang Naruto Uzumaki ay maliwanag na isinulat bilang isang clone ng Son Goku, ngunit higit pa sa Naruto kaysa sa kanyang maingay na pananamit at mas malakas na bibig. Ang maagang buhay ni Naruto ay minarkahan ng trahedya at kahirapan, na nagkaroon ng matinding epekto sa kanya. Ang mga maingay at marangya na paraan ni Naruto Uzumaki ay nagmula sa isang simpleng katotohanan, halos lahat ng tao sa Hidden Leaf Village ay kinasusuklaman siya. Lumaki, si Naruto Uzumaki ay napapaligiran ng puot at takot, lahat ay dahil sa mga pangyayari noong gabing ipinanganak si Naruto. Wala sa mga ito ay kailanman kasalanan ni Naruto, ngunit ito ay mahirap pa rin para sa kanya, at ito ay humubog sa kanya sa maraming paraan. Maraming dapat malaman kung bakit hinamak ng mga mamamayan ng Hidden Leaf Village si Naruto Uzumaki, kung paano nito hinulma si Naruto bilang isang tao, at kung bakit hindi naging mas masahol pa ang Naruto kaysa sa kanya. Ang pag-atake ng Nine-Tailed Fox ay nagtakda ng buhay ni Naruto sa madilim na landas. Naruto at Kurama noong gabing isinilang si Naruto Uzumaki, ika-10 ng Oktubre, sinaktan ng trahedya ang Hidden Leaf Village. Ang bayani na naging kontrabida na si Obito Uchiha ay sumalakay sa Nayon, gamit ang titanic na kapangyarihan ni Kurama the Nine-Tailed Fox para sirain ang Nayon. Ang kwento ng Naruto ay panandalian lamang na naantig sa makataong halaga ng labanang iyon, dahil ang kwento ay kailangang tumuon sa pamilya ni Naruto na nakikipaglaban kay Obito, ngunit malinaw pa rin na maraming buhay ang nawala sa sakuna na iyon. Hindi mabilang na Leaf Ninja ang sumugod sa depensa ng kanilang home village, para lamang maputol sa labanan, kasama nila ang mga magulang ni Iroka Umino. Malamang, maraming mga sibilyan din ang nasawi sa labanan sa gabing iyon, at malamang na nasira rin ang ari-arian. Sa oras na tinatakan ng ika-4 na Hokage, si Minato Namikaze, si Kurama, ang pinsala ay nagawa na. Ang Hidden Leaf Village at ang mga tao nito ay lubhang nasugatan, at walang sino man ang nasa mood na magpatawad o makalimot. Tinatakan ni Minato ang kalahati ng chakra ni Kurama sa kanyang bagong panganak na si Naruto sa pamamagitan ng isang ritual, at umaasa si Minato na makikita ng mga taga-Nayon si Naruto bilang isang batang bayani na tumulong na wakasan ang pag-aalsa ni Kurama. Nakalulungkot, kabaligtaran ang nangyari, at sa halip ay kinasusuklaman ng mga taga-Nayon si Naruto bilang buhay na sisidlan ni Kurama, o Jinchuriki. Nang makita ng mga taga-Nayon si Naruto Uzumaki, ang batang may malafox na marka ng balbas sa kanyang mga pisngi, ang nakita lang nila ay ang kakilakilabot na halimaw na pumatay sa kanilang mga kababayan, at inilabas nila ang galit na iyon kay Naruto. May kaunting ebidensya na pisikal na inabuso ng mga taga-Nayon si Naruto o pinagbantaan ang kanyang buhay, sa kabutihang palad, ngunit nagpakita pa rin sila ng puot sa kanya sa ibang mga paraan. Maraming taga-Nayon ng Leaf ang panlabas na tinanggihan at pinuna ang Naruto bilang ang sagisag ng sakuna noong ika-10 ng Oktubre, at ang malungkot na Naruto Uzumaki ay isinasaloob ang lahat ng ito. Si Naruto ay karaniwang iniiwasan at tinanggihan ang anumang suporta o pakikipagkaibigan mula sa mga taga-Nayon, na nagpapasigla sa kanyang pakiramdam ng kalungkutan. Kapansin-pansin, higit sa lahat ang mga nasa hustong gulang ng Nayon ang napupuot kay Naruto Uzumaki dahil sa pagiging sagisag ng Kurama, tulad ng mga nakaligtas sa pag-atake na personal na lumaban kay Kurama. Ang mga anak ng mga taga-Nayon at ninja ay hindi nakasaksi o naaalala ang pag-atake ni Kurama, ngunit sinunod nila ang halimbawa ng kanilang mga magulang sa hindi pagkagusto kay Naruto, ibig sabihin ay kinasusuklaman nila si Naruto nang hindi alam kung bakit. Ang galit at hindi pagkagusto na iyon ay maaaring hindi naging personal para sa mga taga-Nayon ng Leaf sa paligid ng sariling edad ni Naruto, ngunit nasaktan pa rin ito ng husto kay Naruto, na nag-aalis sa kanya ng maraming potensyal na pakikipagkaibigan sa mga karakter tulad nina Shikamaru Nara, Sakura Haruno, Kiba Inuzuka, at iba pa. Kaya naman labis na ayaw sa kanya ng mga kaklase ni Naruto sa Ninja Academy, na pinalala pa lang ng mga kalokohang naghahanap ng atensyon ni Naruto. Buti na lang, magiging kaibigan niya sila sa mga susunod na story arcs.